kung paano minamadali mo ang paggawa ng masama nung ikaw ay manggagawa pa ng masama. Ngayong nakasumpong ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpa-delay-delay, huwag kang magpabukas-bukas. Pagkakasumpong mo ng mabuti, gawin mo agad. Ay wala doon yung term na tunay eh. Maliban doon sa binasa nyo, yung unang Juan 5:20 na sinabayan pa nga ng inyong mga kapatid. Kung pwede, pakilagay natin ulit sa screen, mga kapatid, yung unang Juan 5:20 para maitanong ko yung aking follow-up question kay Brother Eli. Ayan. Doon sa second sentence, ang sabi ay, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Brother Eli, hindi naman po ang nakasulat doon ay, si Kristo ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ang nakasulat po ito, ito. Ngayon, ang tatanungin dyan, kanino tumutukoy yung ito? Sa tunay na Diyos. Ang tanong dyan, sino ang tunay na Diyos? Kung maaari, pakilagay natin yung MP kasi mas malinaw doon yung unang Juan 5:20. Ayan o. Kung maaari ko, pakilagay natin sa magandang balita para malaman natin, sino ba yung tinutukoy ng tunay na Diyos? Ang sabi kasi ni Brother Eli, si Kristo raw yun. Eh hindi naman nakasulat yung Kristo, nakasulat ay ito. Kaya kung maaari, para maging malinaw, pakilagay muna natin yung saling magandang balita. Ayan. Mga kababayan, ang sabi dyan, at nalalaman nating na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Ang tanong ko sa inyo, Brother Eli, bakit pumarito ang anak? Sino ang kanyang ipakikilala? Ang kanyang sarili ba? O ang tunay na Diyos? Ang tunay na Diyos ang ipakikilala dyan, di ba? O kapatid, put ko ganito. Pagka ang iyong paninindigan, gagamitin mo yung magandang balita, Biblia, hindi yan ang Bibliang isinalin na word for word from the original. Yan ay paraphrase. Ano? Kaduda-duda yan, salin na yan. At si Manalo man, hindi ginamit yan, tandaan mo. Hindi ginamit ni Felix Manalo yan. Alam mo ang pananaw ni Felix Manalo tungkol sa Katoliko at Protestante? Ang nagsaling kasi niyang magandang balita, Katoliko at Protestante, magkatulong. Ang pananaw ni Felix Manalo, basahin nga natin sa Pasugo. Pasugo, August 1961. Kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat na nating itakwil ang mga paring Katoliko at ang mga pastor Protestante sapagkat sila'y mga ministro ni Satanas. Dapat din nating itakwil ang Iglesia Katolika at ang iba't ibang Iglesia Protestante sapagkat sila'y hindi sa Diyos kundi sila'y kay Satanas o sa demonyo. Ayon, yung palang mga pastor ng Protestante at mga pare sa demonyo, nagsali ng Biblia. Yun ngayon ang ginagamit mo, yung sali ng mga sa demonyo. Sabi ni Manalo yun, di ako may sabi, no? Pero susundan kita para bigyan ko ng kaligayahan mo, no? Babasahin ko yung magandang balita, Biblia. 5:20. Nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Nakita mo na, oh? Nasa tunay na Diyos tayo, yung Ama, tapos, at sa kanyang anak na si Jesucristo. Itong Kristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na wala hanggan. Sa 21, ba't sinabing tunay na Diyos? Mga anak ko, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyusan. Yung naparito, tunay na Diyos yun. Yung naparito, ito. Kaya nga naparito, ito eh. Ha? Alam nga namang naparito, yun. Iba yung naparito, ito. Kaya nga ang ginagamit, demonstrative pronoun. Ito. Ang tunay na Diyos at buhay na wala hanggan. Bakit? Hindi naman natapos yung talata ron eh. May kasunod pa, 21 eh. Mag-ingat kayo sa Diyos-Diyusan. Kaya sa dami ng Diyos-Diyusan sa lupa, ang naparito na tunay na Diyos, yung anak ng tunay na Diyos. Siyempre, anak ng tunay na Diyos yun. Tunay na Diyos din yun, ano? Ngayon, ginamit ko yung magandang balita para bigyan kita ng kaligayahan, kapatid. Pero walang sinasabi dyan na si Kristo'y tao. Diyan sa talatang yan. Walang sinasabing tao si Kristo dyan. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Magandang balita yan, ano? Sino ba yan tunay na Diyos at buhay na walang hanggan sinasabi dyan? Basahin natin ang magandang balita rin. 1:1 hanggang 4. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya
Nasa simula pa'y siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay, nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag Kita sa mo? amin. Kita mo, ang buhay na walang hanggan pala, si Kristo, yung kasama ng Ama. Sabi ng magandang balita Biblia. Kaya, ang buhay na walang hanggan, tinuturo ni Juan, diyan sa unang sulat ni Juan, yung nakita niya, nahipo ng kamay nila. Sabi niya sa uno-uno, liwanag siya ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya, nakita, namasdan, nahipo ng aming kamay. Tapos sa 2, nahayag ang buhay, nakita namin siya. Si Kristo yun At pinatotohanan sa inyo. Ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Sino yung buhay na walang hanggan? Si Kristo. Kaya siya rin yung tinutukoy ni Juan sa 5:20, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mag-ingat kayo sa Diyos-Diyusan. Yan kapatid. Buksan mo lang ang isip mo. Huwag kang kumontra sa katotohanan. Ikaw na gumamit yan talata, no? Ikaw na gumamit ng magandang balita. Susundan kita, pero makikita mo na ang buhay na walang hanggan tinutukoy na tunay na Diyos na naririto sa lupang, naparito, yung anak. Ayon. Of course, yung Ama tunay na Diyos, yung anak hindi naman tunay na tao. Ganun yun.